Siyempre masaya ako, malaking bagay yun para sa akin. Lalong-lalo na kasi yun yung first and last na Comelec sponsor today. Mahalaga yung magiging performance namin doon. Kasi for the first and last time, parang lahat na kandidato nasa parehong lugar, standing side by side each other. Pinapakinggan yung tayo namin sa mga issues, sinasize up kami ng audience. Kaya kung maganda yung assessment ng tao, malaking bagay yun para sa amin. What are those programs or yung sinasabi ko na yung kabilang po sa plataforma na nakabase raw po dito sa ginawa ng PMPL sa inyong gabay? Pag titingnan kasi natin yung PMPL, meron siyang mahabang reform agenda na sinusulong. Mahalaga sa kanya na yung i-endorso niyang kandidato, hindi lang pinapaniwalaan yung kanyang reform agenda, pero talaga nagko-commit na pag siya yung na halal, talagang isusulong yung mga programang ito. Pag tinignan natin yung listahan ng reform agenda, karamihan dito, meron ako mga panukalang batas na pinail patungkol dito. Halimbawa, anti-political dynasty, COCO levy fund, contractualization, yung FOI. Ito yung maraming nasa reform agenda niya na kahit nung hindi pa ako politiko, kalahok pa ako sa isang NGO, ito na talaga yung tinutulak natin ng mga advokasya. Hindi madali na may endorso ng PMPL, mahabang proseso yung ginawa nila. In-assess kami bilang kandidato, hindi lang sa pagkatao, kundi kung saan kami tumatayo sa mga issues. Kaya napakalaking karangalan para sa akin na parang of the six of us, ako yung napiling i-endorso. Lalong-lalo na kasi alam natin kung gaano ka-crucial yung eleksyon na to. Hindi lang ito eleksyon ng mga personalidad, pero eleksyon ito ng mga pinapaniwalaan natin na mga mahahalagang bagay. Eleksyon ito ng value system na gusto nating sundin sa ating lipunan. Hindi siya basta-bastang mananalo lang yung isang kandidato over the other. Pero ito yung eleksyon na yung binobotohan talaga natin paniwala at value system. Kaya mahalaga na nakilahok yung PMPL sa ganito. Napakalakas na boses sila sa ground. Sila yung may moral ascendancy talaga over their flock. Na yung kanilang pag-endorso napakalaking tulong para buksan yung mata ng ating mga kababayan kung ano yung dapat na hinahanap sa isang kandidato. Para sa inyo po ba, nawawala na po ba yung value system ng ating bansa? Nakaka-alarm na siya. Hindi ko masasabing nawawala na kasi marami pa naman na intact yung value system. Pero nakaka-alarma lang na yung mga kandidatong iba yung mga paniniwala tungkol sa hindi lang tungkol sa kung saan tayo papunta, pero yung mga basic na paniniwala tungkol sa mga bagay. Yun yung mga kandidatong parang nakaka-capture ng imagination ng ating mga kababayan. Medyo nakakatakot yun kasi kung sino yung ihahalal natin ngayong eleksyon, yun yung magbibigay ng direksyon kung saan tayo patutungo. At kung yung mga kandidatong iba naman iba yung paniniwala patungkol sa mahahalagang bagay o walang reform agenda na hawak, parang sayang yung gains na nakuha natin. Sayang yung pinaglaban natin in the past kung hindi ito masusustain. Ma'am, mahalagang bagay Tulad ng pag-make sure na yung democratic institutions natin intact, tulad ng pagbibigay ng halaga sa good governance, tulad ng pagbibigay ng halaga sa decency in public office, marami pang iba. Yung mga basic na paniniwala na yung tao dapat kalahok sa pamamahala, na yung pamamahala hindi siya nakasalalay sa isang tao lang, kundi yung pamamahala ay mas mahalaga na collaboration ito ng nag-govern sa kayong gino-govern. Pag yung paniniwala kasi
ang pakiramdam, yung kapangyarihan nasa Pangulo lamang o nasa kakaunting tao lamang, parang nawala yung pinaglaban natin over the years na yung kapangyarihan ibalik sa taong bayan. Ma'am, less than a month to go. 27 days from 27 days from today. Ma'am, Bilang na bilang. nabanggit niyo nga po before, ma'am, medyo mahina tayo sa NCR, Mega Manila, where the bulk of voters are. How do we plan to convince those voters to vote for not just you, but the Liberal Party? Kasi mahina po tayo dun generally. Siguro mas ano lang, yung challenge talaga is how to be in as many places in the very short limited period of time that is left to us. Kaya palagi ko napakahalaga ng PMPL. Kasi yung mga organisasyon na sa ilalim ng PMPL, sila talaga yung ground eh. Sila yung may connection sa ground. At napakahalaga yung kanilang sinasabi. Kasi talagang yung flock, syempre maniniwala sa kanila. So yung hindi man namin maabot, sana yun yung maaabot nila. At palagi ko mas papaniwalaan sila kaysa sa amin. Kasi yung tao, generally, cynical na pagdating sa mga kandidato, jaded na pagdating sa kandidato. Parang ang tingin sa amin, ayan na naman kayo, pare-pareho kayo, lahat lang alam nyo, pangako. Pero pag may isang grupo na pinapaniwalaan, nagsasabing ganito talaga siya, hindi na ito yung kami lang nagsasabing ako mabuti akong tao. Kasi mahirap kung magsasabi ako mabuti akong tao. Kasi parang pag-aangat yun ng sarili na kung hindi na nga pinapaniwalaan ng ating mga kababayan yung kanyang mga namumuno, sino pa yung maniniwala sa amin. Pero pag sila yung magsabi na inassess namin sila, hindi basta-basta yung prosesong ginawa namin. Tapos nung inassess namin sila yung nakahabol dun sa measure na nilagay namin at palagay namin, sila yung magsusulong ng reform agenda tinutulak namin. Kasi hindi naman ito, parang naging ugali na kasi sa atin na bobotohan ko ito kasi kakilala ko siya. At least pag nakaupo na siya, kahit pa paano, meron din ako some sort of, di ba, parang influence over him. Pero itong grupong ito, hindi ganun eh. Parang sinasabi na kahit hindi kita kilala personal, pero nung inassess kita, nakita ko sa'yo na yung paniniwala mo pareho pa sa paniniwala namin. Kaya tumitiwala ako na kahit hindi tayo magkakilalang personal, ikaw yung susulong ng aming pinapaniwalaan. I think it's a more sustainable relationship. Kasi yung relationship niyo base sa mga paniniwala, hindi base sa personalidad. Pangpahango lang po, yung reaction lang po dun sa survey mo na Marcos, so alarming Alarming siya in the sense na syempre magtatanong ka ano yung hinahanap ng taong bayan. Pero ano pa naman, we have 27 days. Yung 27 days can mean the world. Kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kung titingnan yung numbers namin ni Senator Bongbong, magkalapit na. So, if I started at 1%, nung nag-umpisa ako 1%, si Senator Cheese at the time was I think 44, 43. Noon parang wala talagang pag-asa, pero you just have to keep faith na there's always a reason why you were thrust into this. Ganon din ngayon. Parang ngayon pa ba ako mawawala ng pag-asa na abot kamay na? And that poll was taken po before the vice presidential debate. So, I think it so was we taken need to first see. week of April. So we need to see what it will look like after, if Oo, there's a poll after. sana malaki yung epekto.